Hello, magandang araw sa inyo lahat. So may mga pag-uusapan tayo, no? Ito ay regarding kay Apple David. Kilala niyo na si Apple David, di ba? Yung merong boyfriend na 18 years old. Si Tita. So dito, nakalagay dito, no? Ah, Apple David warns social media users as she hints at possible legal action daw. So mukhang mukhang binabalak na nilang magdemanda. Kasi nakita ko ito do sa post sa group ni Sir MG. Ito yata 'yun, no? Sana ba 'yun? Ito. Sabi ni Ma'am Apple David dito, papunta na tayo sa exciting part. I already said it before that everyone on social media, personal or dump account are covered by the law and can be traced. Too late to delete comments now. I'll see some of you guys soon. Keep safe, everyone. Ito, no? I mean, hindi. Sa totoo lang, no, hindi ko nga naiintindihan bakit sila binubuli. Ano ba ang mali? Wala naman ako nakikita mali doon sa relationship nila. Ano ba mali? Dahil malayo ang agwat? Siguro mali sa standard ng iba, no? Pero kung batas ang pag-uusapan, I don't think na na may mali. Kasi parehas na nasa edad naman sila eh. Iba naman yung ginrooming mo mula pagkabata, no? Kasi ang sabi dito no nag-post, no, ini-screenshot to, tapos sinabi nung post, ano opinion nyo dito kahombre? Lakas mag-flex ng batang karelasyon tapos ng kaso pag dinumog. Papansin lang talaga si... Hindi naman. Medyo naman, yung pag-flex kasi, karapatan naman ng lahat yan, lalo na kung wala namang mali doon sa finiflex mo. Parang ganito yan eh, no? Ganito yan. Halimbawa, finlex ko yung Ferrari ko. Yung Ferrari ko, wala namang mali na pagkakabili ko doon. Galing naman sa dugot pawis ko doon. Lahat ng tax, nababayaran ko naman. May patunay naman ako. For example, ikaw na lang ang bibigyan ko ng example. May Ferrari ka. Alam mo sa sarili mo na yung Ferrari mo, nabili mo ng dugot pawis mo yon. Pinagtrabahuhan mo. Tapos, lahat ng tax nun, binayaran mo. So, malinis ka. Biglang sasabihin ko, kaya ka nagkaroon ng Ferrari. Anak ka lang ng ang tawag dito? Ng kontraktor. Ninakaw yan ng pamilya mo, kaya ka may Ferrari. O hindi ka ba magdedemanda nun? 'Di ba? Hindi ka ba papalag nun? Yung pag-flex mo ng Ferrari, ano mo yun eh? Freedom mo yun eh. Bakit sisisihin ko pag ikaw ay magdedemanda, paano kung ayan, pa-flex-flex ka kasi tapos magdedemanda ka. Bali ang logic nito, sorry. 'Di ba? Wala namang mali do sa pag-flex eh. 'Di ba? By that logic, ang mali yung nag-flex ng Ferrari. Ikaw yung gumawa ng issue sa akin or sa'yo. Ako yung gumawa ng issue sa'yo na kinurakot mo yung pang-Ferrari mo. Parang dito, kung idadala natin dito, wala namang mali do sa relationship nila eh. May mga taong nambibintang sa kanya na groomer daw siya na hindi naman nangyari. 'Di ba? Bakit sisisihin niyo yung magdedemanda? Karapatan niya yung magdemanda. Lahat tayo may karapatan na magganyan. Pag alam mo na naaapi ka or naaagrabyado ka, hindi naman bawal 'yan eh. 'Di ba? Wag naman ganon. Kahit ako din, na-awkwardan din ako dun sa age gap, no? Pero wala namang kasalanan itong dalawa eh. May kasalanan ba yan? Pinilit niya ba yung bata? Ang unang may magagalit dyan, let's say halimbawa, inuto tayo lahat ni Apple David, for example. Inuto tayo lahat na yung pala, ginugrooming niya na pala noon pa yan. Nagsinungaling sila na ang unang magagalit dyan yung kamag-anak ng lalaki.
Ano yun, daig nyo pa yung mga kamag-anak ng lalaki na nagagalit kayo? Medyo ano naman yun. Nakakatawa yung part. Siguro hindi naman kadima-demanda kung sasabihin mo na para sila magnanay. Pero yung iba kasi, pag nagsalita kasi yung iba, ginrooming niya yan. PDF file yan si Apple. Yung mga ganong pananalita kasi, yun ang hindi maganda. Pero yung mga sinasabi na na para ng nanay para ng magnanay totoo naman yun. Hindi naman yon, hindi naman kadima-demanda doon. Ang tinutukoy niya dito, yung mga below the belt na. Yung kung ano-ano nang pinagsasabi sa kanya. 'Di ba? Yun sana ang inuulit ko wala akong nakikitang masama. Siguro masama sa standard ng iba. Bakit si Coco Martin? O tingnan nyo may nakalkal akong video ni Coco Martin dati. Ba't walang pumalag dito? Ito ay interview 13 years ago kay Julia Montes. Ito sa pelikula nila. Pinipair na sila. Wala pang 18 years old si si Julia Montes. Pakinggan nyo. Ang lola napasagot ka na Pag dumating to ng 18, yari na. Pag dumating na daw ng 18, yari na. Hindi ba grooming yan? Inaabangan niya maging 18? Ba't dito hindi kayo kinilabutan dito? Dahil kumikita yung Kumikita yung nag-produce ng pelikula, powerful? Hindi nyo binibigyan ng issue yan? Meron pa nga dito, bandang dito, pinanood ko to kanina, umpisa pa lang daw, nasubaybayan niya mula going bulilit at hanggang umano. Katrabaho na kami. Habang nagiging dalaga siya, nasubaybayan ko. Habang nagiging dalaga daw, nasusubaybayan siya. Ito na, jackpot na. And then ito na, jackpot na. Hindi ba grooming ito? O bakit yan wala narinig sa inyo? Asan yung mga dyan? Mas matindi to. Sinubaybayan niya. Nagkakatrabaho na kami. Habang nagiging dalaga siya, nasubaybayan ko. And then, ito na, jackpot na. Ito na, jackpot na. Then banda dito, yung sinabi niya na... Pero Julia, how do you prepare? Hindi ka na natigo. Hindi ka mga direktor. Ano ba yung banda yung sinabi? Samantala mo na samantala Yari na. Tingnan mo interview ng lola ni Julia, parang boto siya. Ang lola napasagot ka na Yung lola daw napasagot na. Pag dumating to ng 18, yari na. Pag dumating daw ng 18, yari na. O, di ba? Dapat diyan kayo mandiri. Yan ang yan ang hindi naiintindihan ng iba Yung kay Apple David, mild pa lang yan. Hindi ko alam, at kadalasan nakikita ko nang babash dito mga babae din. Hindi ko alam kung inggit ang nararamdaman or Well, pwede naman na nadidiscuss dahil bata yung pinatulan, pero parang feeling ko majority yung naiinggit Kasi ba't mo sisitahin yung hindi naman bawal? 'Di ba? Anyway, no. So proceed tayo. Ano ba sa 8 minutes? Meron pang isa. Ito butterbone yan. Ay, Diyos ko. Ano ito? So, may gusto bang bumili nito? Ito yata yung notebook na sinasabi, pero hindi siya notebook. Ano siya? Parang album. Ng album na ito ni Bobet, ni Rene Baterbonia. Ayan, ito po yung laman niyan. At sa mga gustong bumili, ayan, maaari nyo pong kontakin yung mga tita, tsaka mga kamag-anak, family ni Rene Baterbonia. Ayan, so ito po yung mabibili nyo doon sa kanilang souvenir shop na mag-o-open next month, August 18. At ayan, kami po yung unang nakabili kasi nung time na nandun kami, binuksan ng mami niya, si Mami Robilin, yung karton. At ito yung laman nga, sakto sa araw na 40 days niya dumating yung mga
item na ito. So, kung gusto nyong bumili guys, ayan. Wala na, pinakita mo na yung laman. Ano pang aanuhin ng tao dyan? Isa itong way para makatulong sa family ng Baterbonia family. And ito po ay worth 2,000. 2,000? At yan, maganda yung album ni Idol Rene Baterbonia. Makikita nyo yung laro niya dito sa Pilipinas, dito sa The Pinakita mo na yung yung buo. Sana exclusive sa mga kabili. Wala na. 'Di ba? Ito yan yung nanay niya. Ito po, album po ito ng anak ko. May kaya ba sila? Ang ganda nung Ang ganda nung kisame eh. Bala ko magpaganyan ng kisame doon sa baba. Kaya lang baka mahal. Parang mayaman sila. Available na po ito ngayong 40 days po. Yung nag-order po nito na nagbayad na hindi ko pa napadala. Pagkatapos po ng 40 days, magpapadala po ako sa inyo. Ito po, Ito yung favorite ko. Tingnan nyo, Ito po yung paborito ko. Picture niya dito. At saka ito. Baka masumbagan kita. Saka ito. Yung last hug namin. Makakay ka sa ubos. Ano, ini-ay ba yan? Or, Ito po, Pwede po kami magpapadala sa inyo through GNP. Ito po, Ito po. Shipping via GNT po. Mayroon po kaming kitchen po. Bili kayo dito sa amin. Kitchen. Mayroon po kaming kitchen. Ay, sorry. Huwag mo akong banggain. Huwag kang namangga. Ay, meron kitchen. kitchen daw, kitchen. Mga Tagalog ng Edria to Meron, nun. Ito po yung kitchen namin. May perma na po ako dito. Hanep sa permasina. Wala po. Ako lang ha. Wait lang ha. Wait. Iniisip ko, let's say ako na nakabili niyan, no? Anong gagawin ko niyan? Okay, din nakita ko. Sige, fan ako ni Rene Baterbonia, no? Titingnan ko. After ko makita, anong gagawin ko doon sa notebook? Hindi pala siya, no? Okay lang sana kung notebook, di ba? Yung, alam niyo yung mga notebook ng artista nung araw? Sino mga nagkaroon ng notebook na gano'n? Yung cover, di ba, artista? Pero pagka binuklat mo, pwede na siyang sulatan. Hindi ganito na, anong gagawin yan? Ano yun? Titingnan mo yan bago matulog. Sa mga kamag-anak siguro, pwede. Kaya lang, yung mga ganito, no? Yung mga ganitong uri ng pang souvenir ito eh. Pang bigay ito eh, hindi ito pambenta eh. Well, unang-una, hindi naman bawal na ibenta yan, ano? Karapatan naman nila yan. Kung may bibili, di bibili. Katulad ng sinabi ko nung una, kung pagkakakitaan nila yung wala namang problema yun. At least, anak naman nila yan eh. Kahit nga siguro, tanungin mo si Rene Baterbonia sa kabilang buhay, baka gusto niya yan kasi nakakatulong pa rin siya sa magulang niya, di ba? I think wala namang problema doon. Ang ko lang, na-amaze lang ako, may market pala para sa ganito, no? Yung ganyan. Naiintindihan ko, let's say, kung ang gagawa ng ganyan ay, let's say, si Gal Gadot, yung gumawa ng naggumanap na Wonder Woman,
pwede, di ba? Or halimbawa kahit sinong celebrity. Sabagay, celebrity na siya eh, no? Si Butterbone niya. Hindi ko, hindi ko mag-gets. Pag nabili mo yan, saan mo ilalagay yan? Pag may ganyan ka na. Saan mo ipapatong sa bahay? Yung Bible, di ba, sa drawer mo ilalagay? Yan, saan mo ilalagay yan? Pwede sana, pwede, no? Pwede. Nilagyan nyo man lang sana ng ng sulat-sulat. Yung for example, nagpasulat kayo ng parang summarize na biography niya. Di ba may mga binibentang ganun libro? May nakita ko librong ganun kay kay Manny Pacquiao eh. Yung may mga pictures din na ganyan pero nakalagay yung mula pagkabata siya, no? Manny Pacquiao ganito yung nangyari. Pero yung mga pictures na ganito, hindi ko kung magiging maligaya naman yung mga fans nito, no? At hindi mo naman talaga madideny. May mga fans si Rene Butterbone. Ang tanong ko na lang, for how long? Hanggat magagatasan pa nila. Oo, gatas naman talaga ang tawag. Hanggat magagatasan pa nila, siguro sagad-sagarin na nila, no? At kung ako ang tatanungin, wala naman nakita masama doon. Pangit yun kung halimbawa, ibang tao ang gagawa niyan. 'Di ba? Pero kung pamilya niya din naman, katulad ng sinabi ko, yun din naman ang gusto ni Rene eh. Magkaroon ng financial na magkaroon ng financial na gain ang pamilya niya, why not? Diba? Ang tanong ko na, sino kayo bibili, no? Pag gumawa ako ng ganyan, bibili kayo? Gagawa ko ng ganyan. 2,000 to, diba? Sa akin, 2,500. Magpapapicture ako, Bungo TV. Mga ganyan. Bibili kayo? Bibenta ako. Bili kayo, ha? Anyway, mga kababayan ko, ano masasabi nyo dito? Magandang araw sa inyo lahat. Bye-bye.